Yung lecture 11 ng ES12 ay tungkol sa trusses. So, dalawang notes lang para sa lesson na to. Una, wala kayong kailangan alamin na bagong concepts, bagong method, kasi lahat ng methods na gagamitin natin dito, dapat alam niyo na from your previous lessons. Ang mostly na gagamitin lang dito is equilibrium of particles, tsaka equilibrium of rigid bodies. Tapos, pangalawang note naman, medyo repetitive yung process dito sa trusses. Yung ibig sabihin nun, mga ilang beses nyo gagamitin yung equilibrium of particles o kaya equilibrium of rigid bodies sa isang problem. So, sa problem na to, meron kang isang simpleng truss. Tapos sabi, without solving for support reactions, find the force at bars AB, ito, AC, at saka CD. Tapos, gagamit daw tayo ng method of joints. Dito sa problem na to, pag method of joints ang dapat gamitin daw, ang gagawin nyo is repetitive na equilibrium of particles. So, paano gagawin to? So, sabi din daw is without solving for support reactions. Sa truss problem, normally unang gagawin is mag-solve ng reactions. Pero pwede rin namang hindi isolve yun. Tulad ng problem na to. So, unang gagawin is mag-consider tayo ng node kung saan tayo pwede magsimula. Pwede tayo magsimula ba sa node C? Hindi, masyadong maraming unknown sa node C. Sa node D ba? Hindi pwede kasi hindi nga natin alam yung reaction, so huwag tayo magsimula sa node D. Pwede tayo magsimula sa node A. Kasi ang mga unknowns lang natin ay yung AC or yung mga nakadikit na members lang sa kanya ay AC at AB. So, kung aalalahanin nyo yung first lesson nyo, simple lang yung pagsasolve ng equilibrium of particles. So, sa node A, meron kang FAC at saka FAB. Ngayon, pwedeng kunin na rin natin yung direction ng FAB gamit yung dimensions niya. Sabi daw 4.5 yung vertical at 2.8 yung horizontal. So, 2.8, 4.5, kunin nyo yung hypotenuse, magiging 5.3. Tapos, ano pa, meron kang external force din dito na 8.4 kilonewtons. Yun yung known mo. 8.4. Tapos yun, familiar na dapat to sa inyo kasi ito ata yung first or second lesson nyo sa ES11. So, summation of forces along X, meron kang negative FAB times yung kanyang direction na 2.8 over 5.3. Tapos, minus 8.4 equals 0. Next naman, summation of forces along Y. Meron kang negative FAB times yung kanyang direction na 4.5 over 5.3 minus FAC equals 0. So, two equations, two unknowns yan. Pag sinolve nyo yan, makukuha nyo na FAB equals negative 15.9. FAC is equal to 13.5. Tapos, yun din. Same na method. From node A, na-transfer ka lang sa node na kadikit niya. Pwedeng sa node B, pwedeng sa node C. Since hindi naman natin kailangan or wala naman tayong alam na reactions, bawal nga nating isolve yung reactions ng B, sa C na tayo mag-move. So, sa node C naman, kunyari ito ay node A, lipat naman tayo sa kadikit niyang node which is node C. Sa node C naman, meron kang pataas na 13.5 kilonewtons dahil nga na-solve natin na sa node A, ang FAC ay equal sa 13.5 kilonewtons na positive. Ibig sabihin ng positive na answer ay tension ang force sa member na yun. So, sa FAB nakuha natin na negative. Ibig sabihin, compression yung force na na-experience ng member AB. Ngayon, since tension ang na-experience ng member AC, tension din dapat siya sa lahat ng nodes. So, kunyari, sa node C tayo, tension nga yung nakuha nating FAC. Ibig sabihin, hinihila dapat niya yung C
pataas kasi tension. Next naman, meron tayong BC, member BC na unknown, hindi pa natin alam. So, assume mo na lang palagi, pag unknown, i-assume na lang palagi na tension. Tulad dito, sa note A, inassume natin na tension to, inassume natin na tension to. Nakuha natin na negative yung FAB, ibig sabihin, compression yung FAB. So, next, meron pa ba tayong mga members? Meron pa tayong CD na diagonal. CD. Tapos, meron kang direction din na 2.8 na horizontal at 4.5 na vertical. Tapos, syempre, same din yung hypotenuse niya, which is 5.3. Next naman, meron kang external force na 8.4. Tapos, syempre, dahil nga alam na natin yung force dito sa member na to, which is yung FAC, 13.5 siya. Dahil dito. So, ngayon, labelan na lang natin yung kulang. Ano ba to? FCB. FCB. Tapos, ito naman ay FCD. Ngayon, summation ulit tayo ng force along X at along Y. Summation ng force along X, meron kang negative 8.4 dahil dito. Meron ka pang minus FCB dahil dito. Tapos, meron ka pang minus FCD times 2.8 over 5.3 dahil dito. Ngayon, equate natin sa 0. Next naman, summation of forces along Y, meron kang 13.5 dahil dito minus FCD times 4.5 over 5.3 equals 0. Tapos, pag sinolve nyo yan ulit, 2 equations, 2 unknowns, makukuha nyo na FCD is equal to 15.9 at FBC is equal to negative 16.8. Ngayon, balikan natin yung problem. Ano ba yung mga tinatanong sa atin? Ang tinatanong is yung AB, AC, at CD. So, sa AB, meron na tayo nito, negative 15.9, AC, 13.5, at saka CD na 15.9 din. Ngayon, sinabi ko nga kanina na pagka negative compression, kapag positive tension. So, ang tamang way para isulat to in answer form ay FAB is equal to 15.9 kilonewtons compression. Compression nga dahil negative siya. FAC is equal to 13.5 kilonewtons tension. At FCD is equal to 15.9 kilonewtons tension. So, ganun mag-solve ng truss problem gamit method of joints.